You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. Psalms 150 verse 1 to 6, sabi po rito, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His mighty deeds, praise Him according to His excellent greatness, praise Him with a trumpet sound, praise Him with a lute and a harp, praise Him with a tambourine and dance, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the sounding cymbals, praise Him with the clashing cymbals. And sabi sa verse 6, let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Sino dito ang patuloy na binibigyan ng hilinga ng Panginoon? Sumigaw ng malakas na hallelujah! It is a gift from God na meron tayong hilinga na ginagamit ngayon. At yung hininga na ginagamit natin ay gagamitin naman natin sa pagpupuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos ng ating mga buhay. Amen! Come on! Bago natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Diyos! I will praise You with all of my life. Thank You, Jesus. I will praise You with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in You. 1, 2, 3. Hallelujah! Patuloy na natin pagpupurihan na nag-iisang Diyos ang ating buhay. My life is in You, Lord, my strength is in You, Lord, my hope is in You, Lord, in You is in my life is in You, Lord, church, is in You, Lord. Oh, my life is in You, Lord, my strength is in You, Lord, my hope is in You, Lord, in You is in You. I will praise You with all of my life. I will praise You, Lord. I will praise You with all of my strength. My life, with all of my strength, all of my hope is in You. My life is in You, Lord, it's in You, Lord. My hope is in You, Lord, in You, it's in You. My life is in You, Lord. I will praise You with all of my. Sabihin mo yan sa Panginoon sa umagang ito. I will praise You with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in You. 1, 2, 3. My life is in You, Lord, my strength. Oh, my strength, my hope is in You, Lord, in You. Oh, my life.
ang magpuri sa Panginoon sa umagang ito. He's in you, my life. Hey! Come on, come on. You're my strength. Oh, my oh. He's in you, my life. Hey, my strength. My hope. Come on. My life is in you, Lord. Come on, church. Kung naniniwala ka na ang Panginoon ang iyong buhay, ang iyong lakas, ibibigay mo ang marapat na papuri sa nag-iisang Diyos na may-ari ng ating buhay. My life, hey! Oh, my strength. One. Oh, my life. My strength. Isa pa, I will praise. I will praise Him with all of my. Sabihin mo yan sa Panginoon sa umagang ito. I will praise Him with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Oh, my life is in you. Oh, my strength is in you, Lord. My life is in you. Oh, my strength, my hope. Lukas, mabilis pa. My life is in you, Lord, my strength. Church! Lahat ng mga kabataan, nanay at tatay na nandito. Alam niyo ba yung sinasabi natin na, Lord, my life is in you. My strength is in you. Pinaniniwala ka sa iyong buhay, pinananampalatayanan mo na ang buhay mo ay galing lamang sa Panginoon. Ang buhay mo ay si Jesus lamang. Ang buhay mo ay ang Panginoong Jesus lamang. Ang lakas ay si Jesus lamang. Ang pag-asa natin ay si Jesus lamang. Ibibigay natin ang marapat na papuri. Like David dance. You know what? Anong ginawa ni David? Sumayaw siya, umawi siya, nagpuri siya sa Panginoon ng kanyang buong lakas. Maaari ba natin yung gawin sa umagang ito? As we declare, Lord, my life is in you, my strength is in you, my hope is in you, Lord. Are you ready? Are you ready? Come on. And then 1, 2, 1, 2, 3. My life is in you, my strength. Oh, my hope. Come on, church. My life. is in you, Lord, my strength. Oh, my hope. Sumigaw ng papuri para sa Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship you, Lord! We thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Truly, Lord, you are our life. You are our strength. You are our hope. And this morning, church, ang bawat isa sa atin sa umagang ito na nauuhaw, nagugutom sa presensya ng banal na Espiritu, this is a time to ask the Holy Spirit, Holy Spirit, come, rest on me. Pwede ba natin sabihin niya sabay-sabay? Come on. Holy Spirit,
Come, rest on me. Because you know why? The only thing that we need is the presence of the Holy Spirit in our life. The moving of the Holy Spirit in our life. Hindi natin kaya magbago sa sarili natin. But by the power of the Holy Spirit, we will be transformed. A new man. A transformed man. Because we are filled by the Holy Ghost. And this morning, this is not just a song. Hindi lang ito basta awit. This is a cry out and prayer to our God. Humble yourself unto the Lord. Do not harden your heart as you feel the moving of the Holy Spirit in this place right now. Come on. Holy Spirit, we need you, we need you, we need you right now. Holy Spirit, Holy Spirit, we need you in this place. Like the Spirit was moving over the waters. Spirit, come move over us. Come on, come on, come on. Come rest on us. Yes, Lord. Come rest on us. As the Spirit was moving over the waters. Spirit, come move over us. Yes, Lord. Come rest on us. Come rest on us. Like the Spirit was moving over the waters. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come on, let's pray. Come rest on us. Like the Spirit was moving over the waters. Spirit, come move over us. Yes, Lord. Come rest on us. Come rest on us. So calm down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down. Come on. Let's sing to the Lord. When you feel the room, You're here. you're here and I know you are moving. I'm here and I know you feel me. Holy Spirit, we need you in our life. Come on, Holy Spirit. Holy Spirit. Come on, let's sing. Like the Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest. Rest on, Come rest. come rest on. Come on, come on, come on. The Spirit was moving over the water. The Spirit now move over us. Come rest. Rest on us. Now rest on. Fire and wind coming
The Holy Spirit moving in you right now. Do not harden your heart. Humble yourself to the Lord. Holy Spirit, come rest on us. Come on. You're all we want. You're all Tell we him want. right now. Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we You're want. all we want. Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we You're want. all we want. Holy Spirit. Holy Spirit, Come on, church, tell him right now. Tell him this morning. Tell him, tell him, tell him. you're all we want. You're all we You're want. all we want. Holy Spirit. Come on. This is the presence of the Holy Spirit. You're all we want. You're all we want. All we The want. Holy Spirit. We're all we want. We're all we want. The Holy Spirit. Come on, church. We are hungry for the moving Holy Spirit. You're all we want. Holy Spirit. Holy Spirit, come rest on us. You're You're all we want. You're all we want. Holy Spirit. Holy Spirit, come rest Thank you, Holy Spirit. on us. You're all we want. You're all we want. You're all we want. Come on, Holy Spirit. Holy Spirit, One thing that we need come rest is the Holy Spirit in our life. on us. You're all we want. You're all I want. You're all we want. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, Come on. come Continue to soaking in His presence right now. us. You're all we He is want. here. The Holy Spirit is here. You're all we want. He is moving in you right now. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. You're all we Oh, want. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. you're all. You're all we want. Holy Spirit. Come on. Patuloy ka lumapit. Dumulog sa Holy Spirit. You're all we want. Can you lift up your hands to our God right now? You're all we As a want. gesture of surrendering to the Lord. Spirit. Rest on us. You're all. We want. You're all I want. Holy Spirit. Come on, Lord. You're all we want. So come down, Spirit, don't take my
Set a fire down in my soul. There is a hunger. There is hunger in this place right now. Come on, continue. Holy Spirit, thank you. Set a fire down in my soul Thank you, that I Jesus. can't contain, that I Hallelujah. can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a Set a fire fire. down in my soul. Surrender it all to the Lord. Surrender it all to God. I want more. He's our consuming fire. I want more of you. Holy Spirit, set a fire down in my soul That I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Come on, continue to worship. Ask the Holy Spirit. Lord, we want more of you, Lord. Hallelujah. Oh, set a fire. Come on, church. No place I'd rather be. Ikaw ang aming inaasam, Lord. Ikaw ang aming hangad. Kami ay nauuhaw. Kami ay nagugutom sa oras na ito. Right now, if you are empty inside in your heart, the Holy Spirit is here. No place I'd And wants rather be. mag-move sa buhay mo. Come on. No place, no place. No place. I'd rather be. No, no. No place I would rather be. No, 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 no. Place I would rather be. Here in your love, here in your Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't If control. there is something in you I want more of na gusto mo nang makalaya, I want more. you need the fire of the Holy Spirit. Set a fire. If there is something burning in your heart, if you are feeling and dealing with depression and anxiety, you need the presence of the Holy Spirit, because He is our comforter, our deliverer. He is our comforter. Right now, He comforts you. As you sing, Lord, I want you. I want you. Come on, come on. Oh, I want you, Lord. Set a fire down in my soul. That I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more of you. I want more of you. I want more of you. Holy Spirit. Come on, let's sing the Lord. I want more of you. I want more of you. Come on, church. I want more of you. Holy Spirit, I want more of you. Tell Him right now. I want more of I
We need the fire of the Holy Spirit. Come on, continue to worship, continue to pray. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Come on. I give you a minute to pray right now. I give you a minute to pray. Intercede. Ask the Holy Spirit. I give you a minute. Bibigyan kita ng ilang minuto. Just to pray the Holy Spirit. Sa something na gusto mong isurrender, something na gusto mong isuko, something na alam mo na you are empty inside in your heart. There is something bitterness. There is something, hallelujah, burden in your heart right now. You need the Holy Spirit. We need the presence of the Holy Spirit. That's why this morning, He welcomes you. He invites you. Rather, He invites you. Right now, iniimbitahan tayo ng Banal na Espiritu na pumasok sa Kanyang presensya. For He knows, hindi mo kaya mag-isa. For He knows, nabibigatan ka. Alam niya anong nararamdaman. Alam niya ang iyong sitwasyon. Alam niya ang bigatin ng iyong puso. Alam niya kung ano ang iyong hinanakit. But the important thing is, He is here and He is moving. The fire of the Holy Spirit, He is our consuming fire. That's why He refined us. Thank you, Jesus. Thank you. Continue to worship. Continue to pray. Continue to pray. Open your heart to the Lord. Open your heart. Huwag mong isipin ang iyong katabi. Isipin mo kung paano mo maranasan ang presensya ng Panginoon. Just allow yourself. Open your heart. Open your heart, kapatid. Open your heart. Open your heart to the Lord. Huwag mong isipin ang katabi mo sa oras na ito. Isipin mo ang maranasan ng kanyang presensya. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Set a fire. Set a fire down in my soul. That I can't contain, that I can't control. I want more of you, I want more God. of you, Jesus. I want more of you, I want more of you, Lord God. Set a fire down in my soul. That I can't contain, that I can't I control. want more of you, I Lord. want more of you, I want more of you, Lord Jesus. I want more of you, God. Set a fire. Set a fire down. Down in my soul, that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire, set a fire. Set a fire down in my soul. And I can't control. More of you, God. I want more. This is not just a song. This is our prayer. Set a fire down in my soul, that I can't contain, that I can't control. I want more. I want more. Set a fire. Set a fire. Come on. Control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that it can't contain. I want more of you, God. I want more. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nari ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung palakpak para sa Lord na buhay. Mainit magpuri sa Panginoon, talagang papawisan ka. Ayan. So tayo muna ay pumikit at tayo muna ay manalangin bago natin pasimulaan ang mensahe ng Panginoon. Dakilang Ama, kami po sa umagang ito'y buong pusong nagpapasalamat sa presensya mo, O Diyos. Salamat kasama ka namin sa umagang ito.
Salamat sa mga anak mo na nagpasya na ikaw isambahin. Salamat, O Diyos, na kami binigyan mo ng buhay at lakas. Salamat sa maraming biyaya at pagpapala. Kaya po sa umagang ito, O Diyos, buong pagpapakumbaba po kami lumalapit sa iyo. Binubuksan namin ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong mga salita ng loobin mo, O Diyos, na ang aming mga papakinggan sa umagang ito maging kalakasan, kagalakan, inspirasyon po namin sa buong isang linggo na ito na amin po nga na iyong ibibigay sa bawat isa po sa amin. Sa iyo, O Diyos, ay umaasa kami lubos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kung pwede nga lang na hindi na matapos yung pagpupuri, ano? Yung buong oras natin, puro pag-awit na lang, ano? Amen. Pero, maganda itong message ng Panginoon sa atin sa umagang ito. It's about head and versus heart. Amen. Ayan. It's about the spirit of Jezebel and Absalom. So, kung hindi kayo pamilyar dito sa dalawang karakter na ito sa Biblia, ay ipapakilala namin sila sa inyo sa umagang ito. Sa kadahilanan na ito'y kumikilos sa panahon natin ngayon nang hindi namamalayan ng mga mananampalataya, especially sa loob ng tahanan. Sino sa inyo sa loob ng tahanan ang laging merong opposition? Yung bang laging merong kontra? Yung meron ka suggestion, meron kang gustong ipagawa o gustong gawin, pero may kukontra sa iyo. Napapangiti kayo. Kung meron ganyan sa inyong tahanan, normal lang yan sa tingin natin dahil pamilya. Nakukuha niyo po? Pero hindi natin nakikita na yan ay abnormal. Bakit ganon? Sa tuwing ako meron suggestion, may kontra. Samantalang pagka ikaw, sinusuportahan kita. Ganon ang katwiran ng iba. At ganon ang nangyayari sa marami. At yan din naman ang nakikita natin nangyayari sa ating komunidad. Sa ating lipunan, sa pamahalaan. Sipin niyo, ang ganda ng plano ng Pangulo, pero ang daming kontra, ang daming corrupt. Amen. Kasi nga nakapasok yung espiritu ng kagaya nitong kay Jezebel at kay Absalom. Kaya ito si Jezebel, ang target niya ay ang ulo. At si Absalom naman, ang target niya ay ang puso ng tao. Maintindihan natin yan sa pagpapatuloy po natin sa message nito. Tingnan po natin, sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 25, basahin po natin na sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Kaya marami tayo nakikitang pamilya, wasak. Marami rin tayo nakikita sa ating lipunan na hindi magkakasundo at nagkakahiwa-hiwalay. At ganun din sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Amen. Muntik na nga nitong nakarang rally-rally. Mabuti, naging matibay yung damdamin ng ating Pangulo. Hindi siya bumaba. Hindi siya umalis doon sa kanyang pwesto. Ganon ang kaisipan ng marami. Bakit? Kasi nga, merong umiiral na espiritu na hindi nakikita, na hindi naman nababantayan ng mga mananampalataya. Tingnan nyo ha, sa church nangyayari yan. Kaya nga, every kingdom divided against itself is brought to desolation. And every city or house divided against itself shall not stand. Hindi ka talaga tatagal. Amen. Kaya, pag-uusapan natin ngayon yung patungkol dyan sa kung paanong na-target ni Jezebel at ni Absalom ang mga tao. Sabi dito, yung Jezebel spirit, ang target niya directly attacks the leader or the head. Target niya talaga yung ulo. Ang method niya, intimidation, manipulation, and control. Gagawa siya ng lahat para yung leader ma-intimidate, maguluhan, yung mawala sa focus. Especially yung mga ama ng tahanan, sila po yung leader sa bahay eh.
Kapag nakakilos yung espiritu ni Jezebel, masisira, madidistract. Ano po ba? At makikita natin, sino yung nagmamanipula kay tatay? Kuminsan, nagagamit yung anak. Na namamanipulate ng anak, yung tatay. At kuminsan naman, si nanay. Amen. Kung merong ganyan sa loob ng tahanan, magulo yan. Kasi merong gustong gawin ng mga anak na kinakailangan nasasang-ayunan pareho ng nanay at tatay na kuminsan nagkakakontrahan yung dalawa. Sang-ayon si tatay pero si nanay ayaw. Meron ba ganyan sa tahanan? Napapangiti yung maraming kabataan. Ito yung method, manipulation, na namamanipula ni anak o ni asawa yung tatay para hindi mangyari yung isang magandang bagay na dapat sana ay maganda magiging resulta kung magkakasundulaan. And then, control. Nangyayari yan. Anong danger? Ang danger, it cuts off leadership, silences prophetic voices, and destabilizes vision. Yan ang nangyayari. Nawawala talaga sa focus. Nawawala yung mga magagandang bagay na pwedeng mangyari sa tahanan o di kaya sa pamahalaan o di kaya naman sa ating church na kinabibilangan. Kasi ang target nga ni Jezebel ay ang ulo. Yung pinaka-leader. Naalala ko yung panahon na yan, sa panahon ni, nasaan ba yun? Ayan. Yung panahon sa unang hari, sabi niya, kahit nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Huda, kasama ang kanyang utusan. Isipin niyo kung paano na-control ni Jezebel si Elias that time. Samantalang katatapos lamang ni Elias galing doon sa tagumpay na natalo niya yung 400 false prophet ni Baal, yung mga bulaang propeta. So, ito yung kayang gawin ni Jezebel. Amen. So, punta tayo kay Absalom. The Absalom spirit, ano target niya? It works among the members of the body. Anong ginagawa niya? Kinukuha niya yung atensyon ng mga tao. By the way, si Absalom ay anak ni David. Sino si David? Ang hari ng Israel. At nung si Absalom ay nagkaroon na ng kapangyarihan, kakayanan, sa halip na makalapit yung mga tao papunta kay David, si Absalom yung kanilang nakakaharap. At ipinapakita ni Absalom kung gaano siya kabuti kaysa sa kanyang ama. Kung gaano siya kabait. So kinukuha niya yung atensyon, kinukuha niya yung pagsang-ayon ng mga tao, at ang kanyang method, charm, flattery, persuasive words to steal the hearts. Matamis siya mangusap. Meron bang ganyan sa school? Meron bang ganyan sa trabaho? Yung ba kung tawagin natin sa school, sip-sip kay ma'am? Nakakatingin na sila. Pero meron din sip-sip kay tatay at kay nanay. Ginagamit nila yung lahat ng paraan para makontrol. Makakuha sila ng atensyon doon sa mga taong sabihin natin na hindi alam yung kanilang ginagawa. Kasi wala naman, isipin niyo sa church, ang target talaga ng kaaway, walang iba kundi ang leader, pastor. Pero ibang klase ito si Absalom. Ang target niya, member. Kayo yung target niya. At sasabihin sa inyo, sa ibang paraan, kung ano yung kahinaan ng leader. Leader natin, di naman mahusay, di naman magaling yan, di naman nakapagtapos sa pag-aaral yan. So, gawa tayo ng grupo natin. Group chat tayo. Sabihin mo sa akin kung ano yung narinig mo kay pastor, kay leader.
So gagawa ng lahat ng paraan yan para makuha yung atensyon ng mga member. At ang danger niyan, it create division, distrust, and rebellion from within. Mula doon sa loob. Isipin nyo, ayos naman yung inyong pakikinig, ang inyong pagdalo, ang inyong panalangin, ang inyong pagbabasa ng Biblia, ayos naman eh. Pero bigla may darating. At sasabihin sa iyo yung mga pagkakamali, sasabihin sa iyo yung mga negativity, sasabihin sa iyo yung mga pagkukulang. Hindi ba kayo nagiging aware doon sa ganong sistema ng tao? Kung isa nananahimik ka sa bahay, kakatukin ka, tak, tak, tak. Hindi ba tok-tok? Tak-tak mo lang, tak-tak-tak, parang Ajinomoto. Tapos, sister, pwede bang makipagkwentuhan sa iyo? Wala kasi akong ginagawa sa bahay eh. Nananahimik ka, pupuntahan ka para kausapin at sasabihin sa iyo yung mga bagay na hindi siya sang-ayon sa kung anumang grupo ang meron siyang kinaaniban. Maaaring sa church, maaaring sa organisasyon, sa labas, maaaring sa pamahalaan, o maaaring sa mga asosasyon na meron. Pupuntahan ka at sasabihin sa iyo, kapatid, alam mo ba, kasapi ako doon sa ganong organisasyon. Yung leader namin doon, hindi magaling. Siguro sumapi ka doon para ikaw puputo kita doon. Mabukuha niyo? Tapos, kahuli-hulihan pala no, sasabihin sa'yo, sister, baka may pera ka dyan. Pautang naman. It create division. Matagal na itong ginawa ng kaaway sa atin. Hindi pa ba tayo sawa dyan? Hindi ka pa ba natututo? Amen ba? So, the common goal between the two is power and control. Yun yung meron sila. Pareho nilang gusto yun, magkaroon sila ng power and control. Kahit pa sabihin magkaiba yung target nila. Ang target ni Jezebel, sino? Sino target ni Jezebel? Leader. Yung head. Sino target ni Absalom? Yung puso ng mga miyembro. Na pagka pinag-combine mo yung dalawa at nagkaisa yung dalawa, wasak ang church. Pero hindi magkakaisa yan. Bakit? Kasi pareho silang naghahangad ng power and control. Yun lang ang pagkakaiba ng dalawang yan. Pareho silang naghahangad ng kapangyarihan. Kaya kahit sabihin natin na sila'y panganib, mayroon pa rin panlaban ng church, may panlaban pa rin ikaw. Sabihin mo sa iyong katabi, may panlaban ka pa rin. Kasi parehong hindi magkakasundo yun. Di ba sabi ng ating kasabihan, galit ang magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Galit ang mayabang sa kapwa mayabang. Galit ang chismosa sa kapwa chismosa. Totoo yan. Sabihin mo sa katabi mo, totoo ba yan? Tanungin niya yung katabi niya. Totoo ba yan? Totoo yan. Kaya itong dalawang ito hindi magkakasundo. Ang tingnan na lang natin dito, bakit mapanganib to? Why is it dangerous? Jezebel destabilizes the head, the leadership. Kaya nga yung binasa natin kanina, nagpadala si Jezebel ng sugo para sabihin kay Elias, huwag naman mangyari, pero sa oras din ito, papatayin kita. Matakot ngayon si Elias. Eh, hindi ba naisip ni Elias na that time, katatapos lamang niya ng tagumpay, pero dahil nga sa karakter na meron si Jezebel, matakot eh. Amen ba? Anong manipulation ang ginagawa ng mga anak sa magulang? O, yung mga manipulator dyan. Makinig. Paano minamanipulate ng mga anak ang mga magulang? Simple lang. Di ako mag-aaral. Di mo ako binibili ng iPhone.
ibabaksak ko tong klase na ito, ibabaksak ko tong grades ko. Or di kaya naman, especially mga bata, magtatantrum yan sa mall. Pagka isinama mo sa mall, kaya ingat kayo kung saan yung dadalhin department yung bata sa mall. Pagka naipasyal nyo ang bata sa department store at napapunta kayo doon sa toy section, umasa ka na, ihanda mo na ang bulsa mo. Libo ang halaga ng mga laruan ngayon. Magpapasko. Ang pinakamaliit, 100 plus. Pagka nagtantrum yung bata, it is also a kind of manipulation. Minamanipulate ng bata yung magulang. Eh, paano yung malalaki na? Paano nila minamanipulate ang mga leader? Simple lang naman. Gumagawa sila ng ibang paraan. Sabihin nila, ay, hindi na ako dadalo. Ay, hindi na ako tutugtog. Ay, hindi na ako kakanta. Naakala nila, kapag ginawa nila yon, ay mangyayari yung gusto nilang gawin doon sa leader. Sa panahon natin ngayon, sabihin natin na natuto na yung maraming leader. Eh di huwag. Ganun ang sagot namin eh. Eh di huwag, kung ayaw mo, bakit? Sino ba ang mawawalan? Pero doon sa mga magulang, nako, ang sagot lang namin minsan, pagka nagtantrum yung aking mga apo, iiwang kita dyan. Patataguin ko yung yung tago. Tatayo naman eh. Nabuha nyo? Tatayo naman eh, hahanapin ka eh. Kasi alam niya wala siyang pambayad doon sa gusto niya. Amen. So, sabi, bakit dangerous din naman si Absalom? No? Absalom destabilizes the body, the members. Sa ikalawang Samuel, sabi dito, 15 verse 5 to 6, ang bawat lumapit upang magbigay galing sa kanya ay agad niyang hinahawakan at hinahagkan. Ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelitang humihingi ng katarungan sa hari. Kaya nakuha niya ang loob ng mga ito. Minsan may dadalaw sa inyo. May pasalubong. Hindi para mangutang ha. Tapos na tayo doon sa para mangutang. May pasalubong. At lagi niyang gagawin yun pagpupunta sa iyo, may pasalubong. Amen. Masarap naman yan kung may pasalubong. No? Pero, ano kinukuha niya? Yung loob mo, yung attention mo. Kinukuha niya yung pagsang-ayon mo sa kanya. Nasa panahon na alam niyang hulog na ang damdamin mo sa kanya, tsaka niya sasabihin kung ano pakay niya. Tsaka niya sasabihin kung ano yung gusto niyang mangyari. Mag-ingat kayo sa mga ganyang espiritu. Espiritu ni Absalom niya. Amen ba? Bakit natin pinag-aaralan ngayon ito? Kasi tapos na ang lahat ng masamang espiritu na pwedeng puminsala sa iyo. Winawasak na ng Panginoon sa umagang ito yung lahat ng espiritong pwedeng dumaya sa pananampalataya. Na ang kailangan mo na lamang magpakatibay ka. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatibay ka. Hindi pa nangyayari, nakikita mo na, kaya sasabihin mo, hoy, kilala na kita. Si Absalom ka. Pagka nakita mo, babae, kilala na kita, si Jezebel ka. Alam ko, natitirahin mo yung asawa ko. Alam ko, titirahin mo yung leader namin. Sa pangalan ni Jesus. Wala ka nang magagawa. Amen ba? Sabi dito, together they can cripple the church. No vision, no unity, no strength. Kaya nga sabi doon sa Matthew 12, verse 25, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. Totoo yan, nangyayari yan, at marami na akong nakita church na nawasak. So, how to overcome the Jezebel and Absalom spirit? Have a teachable heart. Submission and accountability.
Tinuruan din ako ng Panginoon the last years na nangyari sa buhay namin. Merong mga atake. And then, ang itinuro sa akin ng Panginoon, oo, meron silang katwiran, meron silang punto sa lahat ng atake nila, pero magpakumbaba ka. Magkaroon ka ng puso na handang tumanggap, handang umamin. Sa totoo lang, mahirap sa isang leader yung bumaba. Mahirap sa isang leader yung aminin na may pagkakamali siya. Ganon din kay tatay at kinanay. O, mga tatay, mga nanay na nandito. Hindi naman naaamin ng tatay at nanay na mali yung kanilang desisyon eh. Maninindigan yan eh. Kapag may katwiran, ipaglalaban talaga yan eh. Pero, bihira kang makakita o makarinig na yung tatay o nanay ay nagsabing, sorry anak, mali pala yung desisyon ko eh. Ang gusto lagi ng magulang, yung anak ang magsosorry sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, sana bago-bago na. Amen ba? Ano ibig sabihin? Kasi nga, para ma-overcome natin yung Jezebel spirit and Absalom spirit, we have to have a teachable heart. Amen. That's right. Amen. Absalom spirit, delikado talaga yan kasi kukunin talaga niya yung ano mo eh. Yung attention mo eh. Magiging mabait talaga sa iyo yan eh. Submission and accountability, mahalaga po yun. Lalo na kung ikaw ay anak. Do not control your parents, no? Manipulation yan. Humingi kayo lagi ng karunungan sa Panginoon. Humingi kayo ng pagsang-ayon ng inyong mga magulang. Submit to them. Mahalaga yon na nagpapasakop kayo. Eh, pastor, paano magpapasakop? Eh, ang sabi sa akin ng nanay at tatay ko, huwag na raw akong dadalo dyan. Anong gagawin ko, pastor? Eh, di sundin mo sila. Di huwag kang dumalo. Ipakita mong susunod ka sa kanila. Pero ipakita mo rin kung anong magiging resulta kung hindi ka nadadalo. Ganito lang. Turuan ko pa yung strategy. Nay, ano ba gusto mo? Yung nagbabasa ako ng Biblia o nagbabasa ako ng mga pocket books? Ano ba pagkakaiba ng pocket books sa Biblia? Madali kang iibig doon sa pocket books. Amen ba? At mangangarap ka na parang ikaw si Cinderella. Nay, ano yung gusto mo? Yung pumupunta ako sa church o pumupunta ako sa mga diskuhan? O mga nanay, tatay dyan, alin ba gusto niyo talaga sa mga anak niya? Alin po ba ang gusto niyo? Yung nakikinig ako ng message ng Panginoon? O yung ang pinakikinggan ko ay puro mura dito, mura doon? May pwesto niyan eh, mura dito. Amen ba? So, ganun lang kasimple yun. Pwede mo silang sundin. O di kaya naman, ay ipakita mo, Nay, dahil ayaw mo naman na ako ay nakikinig ng mensahe ng Panginoon, ibang mensahe na lang pakikinggan ko dito sa laptop ko. Pwede ba ito para sa iyo? Ang pinapanood ko dito ay puro malalaswa. Ay walang magulang na papayag. Nakukuha niyo po ba? And then, pag sinabi ng inyong ama o ina na, ay tigilan mo nga yan, ikaw nga dumalo na, ang dami mo pang satsat. Dami pa sinasabi dyan. Ay di, nanagumpay ka. Kaysa labanan mo yung magulang mo at meron ako nakita no, kwento na ito. Nagsisinungaling sa magulang para lang makadalo. Sabi ko, mali. Sabihin mo yung totoo na nandito ka. And then pagka kinwestiyon ka at binawalan ka, sabihin mo yung mga consequences kapag hindi ka na dumadalo. Ganun lang kasimple yan. And then nagtagumpay siya. Purihin ng Panginoon. Ano pa ang kasunod? Sabi dito,
Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. So, yun yung kailangan. Amen? Pangalawa, sabi niya, promote unity and truth within community, within the church. Sa community, madali yan. Kasi, alam mo na, kapag hindi ka nakipagkaisa, kalaban mo sila. Nakukuha niya sa community, sa labas. Pero sa loob ng church, ganun din. Kapag ang layunin mo ay magkabaha-bahagi, ay talagang maraming lilitaw dyan na magkakabaha-bahagi. Kaya nga sabi dito, promote unity. Kinakailangan ikaw yung nagiging tagapagpayapa. Kapag alam mo merong argument o di kaya merong hindi pagkakasunduan, gumawa kaagad kayo ng paraan para ma-settle yung usapin. Gumawa kaagad ng paraan para mapagbate. Tingnan niyo yung katabi niyo, baka mamaya kagalit mo yan, katabi mo pala. Bati na kayo. Amen ba? Promote unity. Ano pa? Sabi dito, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. Ang banal na Espiritu pa rin talaga ang dapat mamagitan sa atin. Hindi lamang sa church, kundi maging sa loob ng tahanan. Isipin niyo magkakapatid, nagsasabunutan. Nagsusuntukan pagkalalaki. Magkakapatid yun. Amen ba? Galit na kaya? Ayaw na mag-amin, ha? Pangatlo, address bitterness, jealousy, and pride through prayer, repentance, and discipleship. Amen. Kinakailangan yung jealousy, talagang ano yan, mapanganib yan. No? Kinakailangan ma-address talaga yan. Kapag nakita natin na meron jealousy na lumilitaw sa tahanan, sa church, sa community, we have to address it. No? Ano yung bitterness? Sama ng loob. Paano nagkakaroon ng sama ng loob? Makinig. Bakit ka nagkakaroon ng sama ng loob? Ang sama ng loob, emotion yan. Damdamin. Pero, yung damdamin na yan, sino may control? Di ba ikaw? Sino may control ng damdamin? Di ba ikaw po? Ngayon, kapag pinairal mo yung sama ng loob, sino nahihirapan? Sino nahihirapan? Ikaw pa rin, di po ba? Pagka sumama ang loob mo, pinairal mo yung sama ng loob. Pero ito yung problema niya, ito yung danger. Yung sama ng loob mo, ipapasa mo sa katabi mo. Alam mo, sama ng loob ko dyan. Inubos yung pagkain natin. Alam mo, sama ng loob ko dyan. May ayuda pala, hindi ako tinawag. Maraming panggagalingan yung sama ng loob, pero ikaw ang may control. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang may control yan. Alam mo nang sama ng loob yan eh, tinanggap mo pa. Ang pangit ng labas niyan. Jealousy, selos, pride. No, we have to address that through prayer. Kailangan manalangin. Sabihin mo sa katabi mo, manalangin. Kapag alam mo na sa sarili mo, meron ka ng pride, ang hirap ibaba niyan. Meron ka ng ego, meron ka ng pride. Sa English yan, sa Tagalog yan, mapagmataas. Ang hirap mo nang ibaba niyan. Kasi yung mga pride, nagyayabang na yan. Nagmamalaki na yan. Amen. Ako'y bihirang makakita ng magulang na talagang nagbababa ng kanilang sarili sa kanilang mga anak. Bihira akong makakita. Pero kapag nakakita naman ako ng ganon, tuwang-tuwa ako doon sa pamilyang ganon. Kasi iba kapag ang tatay o nanay ay marunong magpakumbaba. Iba.
Yung bang, kahit pa sabihin, yung mga anak ay wala na sa katwiran, pero yung mga magulang ay nagpapakumbaba pa rin. Nagiging maayos eh. Sa halip na magkaroon ng kaguluhan, nagiging maayos. Kaya nga, ito yung laging sinasabi sa atin ng Panginoon eh. Magpakumbaba eh. Amen. Amen ba? Amen. Sabi dito, sikapin ninyong makasunduan lahat at magpakabanahan sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Right. Right. Pero, pwede palang itanim yung sama ng loob. Ano? Sabi niya, huwag kayong magtanim eh. Saan ba itinatanim yung sama ng loob? Sa puso. Ay magtatanim ka rin ng sama ko ng loob. Ba't hindi mo itanim ay yung yung grapes, mansanas? Ba't kumuha niya? Ba't hindi yung mga mabubuting bagay ang itanim natin sa puso natin? Dahil sa panahon ng kahirapan, yung mga mabubuting bagay na itinanim mo sa puso mo, maaalala mo yan, na yun na magpapasigla naman sa iyo. Nagtanim ka ng kabutihan, nagtanim ka ng pagkakawang gawa o pagtulong sa kapwa. Ang sabi ng Biblia, sa tumulong sa mahirap ay gagantihan ng Panginoon eh. Amen ba? Then panghuli, seek wise counsel and align with God's purpose. Kinakailangan matutunan ninyo kung kayo ay miyembro, matutunan ng miyembro na inaatake ni Absalom na humanap kayo ng tamang payo. Yung tamang kausap, sabihin mo sa katabi mo, yung tamang kausap. Tingnan ninyo ha, sa panahon ng malungkot ka, ang kailangan mong kausap ay yung alam mong masaya. Huwag mong kakausapin yung katulad mo na malungkot. Kasi ang tawag sa inyong dalawa, lungkot na lungkot. Nakukuha nyo? Ang kailangan mong kausap ay yung alam mo na makapagpapayo sa iyo ng maayos. At isa pa, huwag kayong hihingi ng payo sa hindi mananampalataya. Kasi kapag hindi mananampalataya ang hiningian mo ng payo, ilalayo ka niya sa Diyos. Sasabihin nung halimbawa ang problema niya, yung kaibigan ko doon sa church, hindi na ako pinapansin. Sabi naman ng kausap mo, ay di mo ka nang dumalo. Tama ba payo yun? Tama bang marinig yun? Pero damdamin nyo ng mga taong hindi dumadalo dito. Right. Pero kung ang kakausapin mo ay si pastor, si leader, pastor, yung kaibigan ko, sino? Si ganito po di na po ako pinakausap. Ganun ba? Pray muna natin. And then, kapag nileading na ni Lord, kausapin natin. Makipagbati ka. Kasi, pangit yun, sasamba ka sa Panginoon, meron pala kayong samaan ng loob. Amen. So dito, makikita natin na kung tayo ay hihingi ng tamang aral, tamang payo, at i-align natin yung ating sarili sa purpose ng Panginoon, ano magiging resulta nito? Magkakaroon ito ng magandang resulta sa buhay mo. Magkakaroon ka ng magandang pangitain sa hinaharap. Magiging maayos ngayon ang future na meron ka bilang kabataan doon sa mga nanay at tatay na narito ngayon. Makikita nyo ngayon kung ano yung kalalagayan mo bilang isang mananampalataya, bilang nanay at tatay sa tahanan. Ay, may mali pala ako sa aking mga anak. So, anong dapat gawin pag uwi ng bahay? Pwedeng ipatawag yung mga anak. Mga anak, halika kayo, merienda tayo. Alam niyo, nangyari ito sa tatay ko no. Yung tatay ko bago mamatay, pinatawag kami. Halika kayo, siyam kami, di na doon, puntahan kami.
Kasi akong panganay, pag sinabi sa akin ng tatay ko o kahit ng nanay ko na tipunin yung aking mga kapatid, ako yung nangangalap doon sa aking mga kapatid, kahit malalayo yan, o punta kayo, kailangan kayo dito. Eto ngayon, nagpapaalam na pala, kanya, patawarin niyo ako mga anak ha, mali yung mga nagawa ko doon sa nakalipas na araw. Ito. Eh di, ako naman panganay, sabi ko, okay lang yun, tay. Naintindihan ka naman namin. Gusto, laging ganun yung natin sinasabi. Tapos, meron akong isang kapatid na lalaki na talagang nakasimangot ang mukha. Kasi galit sa tatay ko. Umayos ka nga. Tinapik ko talaga sa balikat, umayos ka nga. Si tatay ang kaharap natin. Nahingi ng tawad. Humihingi ng tawad doon sa kanyang mga nagawa. Kanya, okay na yun. May pa-ismit pa. Tapos, ang lakas ng iyak ng kapatid kong yan. Bakit? Wala pang 5 minutes nung kami maghiwa-hiwalay, yung tatay ko, wala nang hininga. Eh di iyak siya. Sabi ko, ako hindi. Kasi magaan sa loob kung tinanggap ko yung paghingi ng tawad ng tatay ko eh. Nakukuha niyo po? So, yung nagpapakumbaba, na hindi karaniwang ginagawa ng magulang, sa bandang huli pala, pwede pang mangyari. Eme po ba? Pero isa lang ang nakita ko rito, bumubuo ng relasyon. Amen. Nagbubuo ng wasak na relasyon yung mga taong nagpapakumbaba. Amen ba? Kaya ang mga mananampalataya, expected na ng Panginoon na ikaw ay hindi magmamataas. Na hindi ka tatamaan ng espiritu ng pride na kagaya na kay Jezebel at kay Absalom. Na ang pride talaga ay nagki-create ng division. Kapag alam mo sa sarili mo na ikaw ay meron ng ganyang klase ng espiritu, tuhurin mo na kaagad yan. Amen. Amen. Lumuhod ka na kaagad sa Panginoon. Amen. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Amen. Alam mo nang nagyayabang ka na hindi magandang espiritu yung kaibangan. Kasi, ang pinakapanganay niyan, yung pride, yung pagiging mataas. Hindi alam ni Jezebel na mayroon siyang ginagawang manipulation sa mga leader ng church. Hindi niya alam yun. Pero kung alam niya sa kanyang sarili na yun ay kapapahamak niya, marahil matagal na siyang lumuhod sa Panginoon. Ganon din si Absalom. Ang kaibahan kasi kay Absalom ito. Ang inatake niya ay hindi iba sa kanya. Ang inatake niya, tatay niya. Sana walang ganitong anak dito. Dapat mahal ng mga anak ang kanilang magulang. Pero to si Absalom, talagang grabe. Hindi lamang niya kinuha ang damdamin ng mga nasasakupan ng kanyang ama, pinagtangkaan din ni Absalom na patayin si David. Baka may na dyan? Pinagtangkaan din ni Absalom napatayin si David. Sabi ko, grabe itong si Absalom. Hindi lamang siya talaga manipulator, killer pa siya. At hindi naman pinapangyari ng Panginoon na magawa ni Absalom kay David yung kanyang plano. Actually, ang kamatayan ni Absalom ay naging kalunos-lunos hindi naging maganda. Kaya sa umagang ito mga kapatid, loobin ng Panginoon na maintindihan natin na ang espiritong ito ay hindi lamang sa loob ng church gumagalaw. Gumagalaw ito sa pamilya, sa komunidad, sa pamahalaan na meron tayo. Kumikilos yan. Na anong trabaho ng church? Anong dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin, manalangin. Amen. Pangalawa, huwag tayong makikisang-ayon sa lahat ng gawa ng mga tao sa paligid natin. Amen. Salamat doon sa maraming Christian na hindi sumama. O maraming mananampalataya na hindi nakipagmarcha sa lansangan. Hindi tayo tinawag para magmarcha. Tinawag tayo ng Panginoon para humayo. Amen. That's right. Magkaiba pa kasi yung humahayo ka
nagdadala ka ng liwanag, nagdadala ka ng mensahe ng Panginoon. Kaysa doon sa nagmamarcha ka sa kalsada para lamang sa layunin na paalisin yung mga namumuno. Kaya mapapansin nyo, yung mga tama ang kaisipan, hindi mo mapapasama talaga yan sa ganun. At tayo, kayo, mga mananampalataya, usisain natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. I-assess natin, evaluate natin yung inyong mga ginagawa sa tahanan. Kinakailangan may listahan ka ng inyong mga ginagawa. Nagyabang ba ako kahapon? Nagmataas ba ako? Nagsinungaling ba ako? Dapat alam mo mayroon kang nagagawang mabuti sa bawat araw at bawat araw mayroong nababago sa buhay mo. Huwag kayong papayag na mayroong espiritong kagaya nito. Kaya doon sa mga nakaranas, sa mga nakalipas na panahon, na ngayon mo lamang narinig ang espiritong ito na umiiral pala ito at tapos ikaw pala ay nasalina na. Meron ka ng taglay na Absalom spirit, meron ka ng taglay na Jezebel spirit. Madali mo malaman yun eh. Galit ka sa leader. Come on. Kapag ikaw mismo alam mo sa sarili mong galit ka sa leader, anong spirit yun? Bakit ka galit sa leader? Ito pa, kamangha-mangha rin ito. Kapag may espiritu ka ng galit, kahit sa tatay at sa nanay mo, i-express mo yan, galit ka sa tatay mo, galit ka sa nanay mo. Bakit? Kasi nga, meron ka ng Absalom spirit. Marami akong nakita at narinig. Mga kabataan, galit sa nanay, galit sa tatay. Bakit? Tanungin mo yung tatay mo, bakit kayo galit? Bakit ka galit? Galit ka ba? Bakit kayo galit? Bakit nagagalit ang mga anak sa tatay at nanay? Dahil lamang hindi nasunod ang kanilang gusto? Dahil lamang hindi sila napansin? O sabihin natin, iba na yun. O bakit kayo galit sa leader? Bakit sa leader ng church nagagalit kayo na wala namang dahilan? Bakit puro mali ang nakikita sa leader? Bakit puro mali ang nakikita sa pastor? Kasi bunga yan ng mga bibig ng mga taong pinakikinggan ninyo na mali ang motibo. Right. Kapag in-entertain nyo talaga yung mga ganon, hindi maaaring hindi kayo magagalit talaga sa leader o sa pastor. Ano yung minsan sinabi ko doon sa mga nagpuntahan dito, galing sa ibang church? Pastor, kasi yung pastor namin doon, ganito, ganito. Ay, huwag niyo na pong elaborate. Ganito lang po yung aking masasabi sa inyo. Welcome kayong dumalo, pero ang aking pong ipapayo sa inyo, balikan niyo ang pastor niyo, mahalin niyo yung pastor niyo. Amen. Amen. Bakit? Kasi kami mga pastor o leader, representative lamang po kami ng Panginoon. Na sa amin, dapat ay makita ninyo kung paano kumikilos ang Diyos. Una sa buhay namin, pangalawa sa buhay niyo. Amen. Amen ba? Kami yung parang ambassador, no? Kami yung parang larawan ng Panginoon para maipakita ninyo na kayo talaga'y magpapasakop sa Kanya. Pero kung ang pagpapasakop ninyo ay mapupunlaan ng galit, puot, sama ng loob, ay baka, maagang mamatay yung pastor. O di kaya maagang mag-resign o mag-retire yung pastor. Ano po ba? Amen. Ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon? Mahalin mo ang leader mo, mahalin mo yung pastor mo. At para may padamang mahal mo ang pastor mo, lagi mong isama sa prayer yun. Lagi mong alalahanin na siya yung ginagamit ng Panginoon sa iyo para ikaw ay dumaan doon sa tamang direksyon. Tandaan niyo, walang pastor na maghahangad na kayo mapahama. Walang mananalangin pastor na kayo ay maghirap, magdusa. Lagi ang panalangin ng bawat leader o bawat pastor, umasenso ang buhay ninyo, umunlad ka.
Kaya tapikin mo ang balikat ng katabi mo at sabihin mo, mahalin mo yung pastor mo. Mahalin mo yung leader na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya po sa umagang to, tayo po'y magtatapos. Yan, purihin ng Panginoon. Aking tinatawagan yung ating mga musicians. Wasak na ang gawa ng kaaway. Huwag nang patayin yan, okay lang yan. Para magkita-kita tayo sa mata. Na? Magbubulay-bulay po tayo sa umagang ito. Pabulay-bulayan natin yung mga nagdaang araw. Isipin nyo, baka hindi mo na malaya na daya ka na pala ng kaaway. Meron na palang nakabulong sa'yo, nakagaya ng kay Jezebel. Meron na palang lumapit sa'yo, nakagaya ni Absalom. O, makinig kayo, makinig. Mamaya na kayo magbulungan yan. Baka mamaya ay iba pa yung marinig. Baka mamaya hindi mo na malayan, na bago na pala yung damdamin at isipan mo sa church. Delikado yan. Amen. Kapag napunlaan kayo ng mga espiritong negatibo patungkol sa church, ang magiging kaisipan nyo katulad ng iba, ay, doon na lamang ako sa dati ko reliyon. Ay, hindi naman reliyon yung tinuturo natin dito. That's right. Ang tinuturo natin dito ay yung pagbabalik natin ng relasyon sa Panginoon. At hindi papayag ang kaaway na talagang makabalik ka at gagawa siya ng distraction sa'yo. Gagamitin niya yung espiritu ni Jezebel at ni Absalom, pero huwag kang matakot dyan. Amen. Matagal nang nagtagumpay ang ating Panginoong Hesus laban dyan. At kinakailangan tayo lahat ay magtagumpay. Thank you, Jesus. Mamuhay tayo ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya kung meron galit, o makinig, seryoso na ito. Kung meron kang sama ng loob sa magulang, may galit ka sa magulang, may galit ka sa pastor, sa leader, isuko mo ngayon sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Come on, church. Pigit tayong lahat. Damayin natin ang presensya ng Panginoon sa umaga ito. Isuko natin lahat yung naramdaman natin na hindi tama. Yung alam mo na ikaw ay ini-impluwensyahan ng kaaway, isuko mo ngayon. At itanim mo sa puso at isipan mo, dapat mong mahalin ang mga leader na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. At sa church na ito, hindi tayo membership. Pamilya tayo dito. Na dapat tayo ay nagkakaisa sa Espiritu, sa katotohanan. Nagkakaisa tayo sa isang Diyos. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that it can't Yes, Lord. contain and it can't Yes, oh God. Hallelujah, control. Holy Spirit. I want more of you, Touch the heart of your God. people, Lord. I want more Touch them, oh of God. you, God. Kumilos ka, O Diyos, na may kapangyarihan sa puso at isipan ng iyong mga anak sa umagang ito, na anuman ang kanilang mga pinagdaanan sa mga nakalipas na araw, ay kanila itong ma-realize at ito'y maisuko nila, O Diyos, sa iyong banal na harapan sa umagang ito, na mawasak, madurog ang lahat ng gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Yes, Lord. In my soul that it can't contain and it can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Jesus. Set a fire. Tulungan mo po, O Diyos, ang mga anak mo na sa umagang ito ay lumalapit sa iyo. Ang makabigat ang dala-dala nila sa kanilang mga puso sa umagang ito. Hayaan mo, O Diyos, na ito'y kanilang maisubo sa iyong banal na harapan. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw ay kanilang madama sa umagang ito. Pumasok ka ng may kapangyarihan sa kanilang mga puso. Linisin mo po, O Diyos, sa kanilang mga puso sa umagang ito. Alisin mo po yung lahat ng masamang damdamin, lahat ng hindi kaaya-ayang damdamin, lahat ng hindi tamang kaisipan. Alisin mo po ito, O Diyos, sa kanila. Tulungan mo po sila magtagumpay. Tulungan mo po sila, O Diyos, makapag
Alam mo sa iyong sarili na kailangan mong isuko sa Panginoon. Kung alam mo sa iyong sarili, meron kang dapat isuko sa Panginoon, kapatid, naanyayahan kita na tumayo. Hindi kailangan tumayo ang lahat. Yun lamang merong gustong isuko sa Panginoon sa umagang ito. Tumayo ka sa presensya ng Panginoon. Yes, Lord. Tumayo ka sa presensya ng Panginoon. Narito siya ngayon sa ating kalagitnaan. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, narito ako ngayon. Isinusuko ko lahat sa iyo. Hallelujah. Set a fire down in my soul. Come on, church. Lahat ng tumayo. Alam mo sa iyong sarili na kailangan mong magsuko ng buhay mo sa Panginoon. Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Ang iyong pagtaas ng iyong kamay ay bilang tanda ng iyong pagsang-ayon sa Panginoon. Pag-surrender ng buhay mo sa Kanya. Itinataas mo ito ngayon sapagkat inaamin mo. Inaamin mo. Kailangan mo ang Diyos. Yes, Lord. No place I'd rather be. No place Come on, I'd church. rather Sing it be. loud. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. Sige po, lakas natin ating tinig sa No Panginoon. place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No, no. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. Then I find down in my soul that it can't contain, that it can't control. I want more of you, God. I want more. I find down in my soul that it can't contain, that it can't control. I want more of you, God. I want more. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa katabi mo. Hanggat hindi mo talaga binubuksan ang puso mo sa Kanya. Ramdam mo sa iyong sarili may humahad lang. Ramdam mo sa iyong sarili na may kulang. Nandito ka ngayon sa presensya ng Panginoon. Amen. Pero napipigilan ka. Damang-dama ng Panginoon ngayon yan. Gustong-gusto ng Panginoon ng Banal Espiritu makapasok sa iyo. Jesus. Gusto niyang kilusin ang puso mo ngayon. Gusto niyang ipadama sa iyo, mahal na mahal na mahal na mahal ka niya. Nahahadlangan lamang niya. Nahahadlangan lamang yan. Nang hindi mo pagbubukas ng buo ng puso mo sa umagang ito. Oh, come on, Holy Spirit. Holy Spirit. Pagtisan mo po po ako na O Diyos. Mahabag ka po sa bawat isa. Kapatid, buksan mo ang puso mo ngayon sa Panginoon. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan ng iba sa inyo. Alam ng Diyos na nahihirapan ka na, napapagod ka na. Pero kung napapansin mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos na ang kailangan lamang talaga ng Panginoon sa iyo sa umagang ito, buksan mo! Yes, Lord. Buksan mo ang puso mo para sa Amen. Kanya. Handa ang Diyos na tumulong sa iyo. Handa Kanyang samahan
Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat araw ng buhay mo. Set a fire down in my soul. Yes, Lord. Taas natin patuloy ang ating kamay. Huwag tayong magkahinawa, huwag tayong magsasama. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Sabayan natin ang awit na ito at sabihin mo sa Panginoon, Lord, pumasok ka sa puso ko. Lord, kumilos ka sa puso ko, sa buhay ko. Yes, Lord. I want more of you, God. And I want more. Dakilang Ama, ang panalangin po namin sa umagang ito. Ang panalangin po namin, mawala ng lahat. Huwag lang ikaw. Yes, Lord. Ang panalangin namin, O Diyos, mawala yung lahat ng sama ng loob. Yes, Jesus. Lahat ng hinanakit. In Jesus' Lahat ng name. hindi tama sa aming mga puso ay maalis ng lahat. Maging yung mga naipon sa mga nagdaan na panahon. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. At turuan mo po ang mga kabataan na meron po kami sa umagang ito, O Diyos, Lord, yes, na matuto silang mahalin ang kanilang mga magulang, yes, Lord. mahalin ang kanilang mga kapatid. Yes, Lord. Turuan mo po sila na maalis yung lahat ng selos, Yes, Jesus. lahat ng galit, lahat ng hindi maganda sa kanilang puso at isipan patungkol sa kanilang pamilya. Yes, Lord. Alisin mo po ang lahat ng ito, O Diyos, at palitan mo po ito ng mga bagay na magiging dahilan upang gumanda ang kanilang paningin, gumanda ang kanilang kaisipan sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, O Diyos. Magkaroon sila ng unity sa loob ng tahanan. Yes, Lord. Magkaisa sila ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kapatid. Tulungan mo rin po ang bawat ina, ama ng tahanan na narito ngayon at dumadaan sa mga matitinding pagsubok, O Diyos, na mga nabibigatan na sa kanilang mga pasanin. Tulungan mo po sila, Banal na Espiritu. Tulungan mo po sila, turuan kung paano nila malalampasan ang mga pagsubok na dumadaan sa kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila na may abdon, na may raos ang buhay na meron po sila sa bawat araw. At doon sa mga kabataan, O Diyos, bigyan mo po sila lahat ng maayos na kinabukasan, magandang future, Lord. Higit sa lahat sa church na ito, O Diyos, dalangin po namin na ang banal na dugo ng aming Panginoong Hesus ay patuloy na lumapat sa apat na sulok ng lugar na ito, simula sa pundasyon hanggang sa bubungan, na ang lahat ng gawa ng kaaway Yes, Lord. wasak na! In Jesus' name. Wasak ka na, Jezebel! Wasak ka na, Absalom! You are dead! In Jesus' name! In Jesus' name! Yes, Lord! In Jesus' name! Kaya dakilang Ama, pagpalain mo po. Pagpalain mo po ang bawat isa na narito ngayon. At umaasa po kami na ang mga anak mo na narito ngayon ay magiging instrumento mo, O Diyos, Siya nga po, Diyos. para sa mabuting balita. Yes, Lord. Magiging instrumento mo sila Yes, Jesus. para tapusin ang lahat ng gawa ni Satanas. Magiging instrumento mo sila para sa pagpapahayag ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Amen. Amen. Magiging instrumento mo po sila bilang liwanag at asin ng sanlibutan na ito, O Diyos. Sa iyo, Ama, lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Lord. Sa Diyos ang papuri, yung malakas at malakpas sa Panginoon. Glory to God. Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant. Breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.